reached out to Secretary Bonoan with all honesty many times, and he has not agreed to see me. Bilyon ang nasasayang na pera ng bayan dito. At tingin ko, kapag tunay na may commitment, layunin ang mga government officials na resolbahan ang problema ng baha, ay mas maliit pa na halaga sana ang ginastos natin. Na-resolve na natin yan. Kapahama ko, pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Pinas, kundi ang inyong kasakimang magpinsan. Kung may dangal pa kayong natitira, magbitiw na kayo, mga punyeta! Hay nako. Oh, yan yung mga AI. Kaya minsan delikado na ng AI na yan. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Naku, ang tunay na baliw, ha? Sa Manila, ang swimming pool, sa Davao, ang investigasyon. Nagbabaha-baha itong Maynila dahil sa kalokohan itong mga nandudurobo sa kaban ng bayan para dito sa flood control budget. Anak ng tipaklong, ang investigasyon nyo ay nakatutok sa Davao. Yan ang nakita at napansin ng ating kababayan. Kaya ngayon, nabigyan nito ng pansin. Supalpal na naman ito si Atras. At hindi inaral ang pondo, ayon yan. Kanino? Bakit kasi ang daming mga dorobo, no? Oo. Sino ba may problema talaga rito? Sino ang dapat sisihin? Anak ng tipaklong, ang gagaling nyo magnakaw sa kaban ng bayan. Tapos isisihin nyo lang sa mga Duterte? Wow. Ibang klase rin kayo, no? Iba't ibang mga pangalan, iba't ibang mga kontratista, ang mga kasabwat nito mga dorobo. Abangan nyo sa September 1, magkakaroon na ng pangalan. Lulutang na dyan kung sino ang pinakamatakaw sa pondo ng bayan. Pero bago tayo magsimula sa ating talakayan, san like, san share, samahan mo na subscribe at i-bell all mo para nakakatanggap ka ng notification. Pasok! Babaw ng mga baha na paulit-ulit na sumasakal sa lungsod ng Maynila, nakatayo ang pangalan ni Congressman Benny Abante, tila ba isang tagapagligtas, na muling nagsusulong ng investigasyon laban sa mga maanumalyang flood control project. Ngunit kapag sinipat ng mas malalim, mas lumilitaw na ang kanyang panawagan ay hindi isang purong pagnanais para sa hustisya, kundi isang estratehikong palabas na nakatuon lamang sa piling target, habang tahimik naman sa ibang mas malalaking usapin ng katiwalian. Nagsimula ang lahat ng magbigay ng matalim na pahayag si Vice President Sara Duterte laban sa tinatawag na selective investigation ng Administrasyong Marcos. Yan. Sa gitna ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isailalim sa lifestyle check ang mga opisyal ng gobyerno, mariing sinabi ng Vice Presidente na hindi lamang flood control projects ang dapat busisiin. Dapat kasama rito ang lahat ng elected at appointed public officials, pati na ang kanilang mga dummy na ginagamit bilang taguan ng yaman. Para kay Duterte, yan ang dapat mabusisi. Yan dapat yung mga maimbestigahan din. Kasi, dahil yung magsisimula na yung usapin ng lifestyle check, panibagong issue na naman ito mga kasama eh. May matatabunang issue na naman dito eh. Dahil nagsimula na naman yung issue na yan, panigurado nagkakalipatan na ng kwarta. Diba? Gagawa sila ng paraan para malipat ang kanilang pera, yung mga tinatagong pera, doon sa kanilang mga trusted person. Kung ika nga, pinagkakatiwalaan. Pero pagdating ng oras at tapos na ang investigasyon, alam na, babalik at babalik sa dati yan. Yan ang katotohanan. Kaya huwag kayong masyado magpapaniwala sa mga usapin dito. Diba? Diverse na tactic yung mga binibira nila. Pero hindi yan lulusot dahil ang pinakapangunahing problema, itong flood control budget na nilulustay at yung nasasabing ghost project. Kaya binira sila ng Bibi Sara eh. Diba? Sino ba ang tunay na may problema sa bayan? Ito bang kontratista o itong mga kadorobo? Nakikita ngayon ay isang circus,
isang zarzuela na nililimitahan lamang sa flood control projects ang spotlight, habang tahimik ang gobyerno sa mga anomalya sa iba pang proyekto gaya ng mga school building. Agad namang sumagot si Congressman Abante, tila tinamaan ng bala sa ere. Hinihingi niya kay Duterte na maglabas ng matibay na ebidensya bago magbitaw ng mga akusasyon. Ngunit nakapagtataka, hindi ba tungkulin ng Kongreso ang magsagawa ng masusing investigasyon para makuha ang mga ebidensya mismo? Sa halip na buksan ang pintuan para sa mas malawak na pagsisiyasat, mas pinili ni Abante na ilihis ang usapan at ipakita ang sarili bilang tagapagtanggol ng Kongreso laban sa umano'y walang basehang paratang. Di ba? Nilihis nila ang usapin. Ang problema, yung milyon-milyon, bilyong-bilyong na dinorobo, ay pinipilit nilang ilayo. Dahil sila ang mag-iimbestiga eh. Dapat nga yan, yung investigasyon na yan, dapat yan sa Senado, sa Blue Ribbon Committee. Bakit nakikialam itong mga ito? Baka mamaya, i-divert na naman kung saan-saan mapunta sa Jupiter ang usapan. Diba? Ganun lang kasimple. Kung iisipin nyo mabuti, itong galawan na ito, ang patutunguhan nito, kung hindi talaga sa Senado ang investigasyon, mawawala na naman ito. Bakit? Sino-sino ba ang miyembro? Meron na silang Infracom, meron silang Tuwadcom, may Tricom pa. Baka susunod niyan, Pipcom na. Di ba? Sino-sino? Mas maganda nga lumulutang itong mayor in good governance. Dahil, pag nagsama-sama yan, itong mga kongresista na ito, ng mga dorobo, sa Kabanang Bayan, lulutang ang mga pangalan. Kaya maigi, damihan pa kasi marami na hong sumasanib dito sa binubuong mayor in good governance na pinasimulan ni Mayor Magalong, marami na hong sumasapi. Pwede naman gawin ng isang mayor ang pagpapatakbo ng lungsod kahit wala na itong mga congressman na ito. Tama, di ba? Pwede na silang gumalaw kahit wala itong congressman. Ang mali kasi, bakit ganito? Ano ba ang function ng congressman sa isang distrito? Sige nga. Bakit ba nagkaroon ng congressman? Ano ba ang ginagawa ng congressman sa isang distrito? Kayang-kayang gawin ng mayor yan. Ang sabi ng iba, bakit kasi pati proyekto pinangahawakan at gusto na nga, kita mo, hinawakan na nga Gusto na nilang hawakan. Bakit ayaw nila sila mag-focus dito sa batas? Ano ba trabaho nyo? Di ba mambabatas kayo? Hindi kayo manggagatas ha? Hindi kayo manggagatas, mambabatas kayo. Pero anong nangyayari? Ito, proposal dito, proposal doon. Kunyari, ipapasa nila sa DPWH. Ang mangyayari, itong si DPWH nagiging tau-tauhan na lang. Dahil ang nagdidesisyon dito, si Congressman. Bakit? Nasa kanya yung pundo Tama. Kaya, mas maganda sa Senado na. Sa Blue Ribbon Committee, pag-usapan yan. Nakakamangha flood control sa Davao City. Ang ganda. Matibay. Sampal ito kanino. Dito naman kay Atras. Sampal ito sa'yo, mama. Dahil ang kulit mo, wala kang katigil-tigil sa mga Duterte. Binira mo pa ng binira si Pulong. Tinanong mo kung saan dinala yung proyekto, yung budget noong 2022. Ito, sampal. Manghang-mangha ang netizens sa ipinagmamalaki sa isa sa mga flood controls sa Davao City. Isa pa lamang ito sa mga flood control projects sa Davao City sa pamumuno ng mga Duterte. Tama, ganito diba? Kaganda, kaayos at katibay ang pagkakagawa, nakikita, nararamdaman at napapakinabangan ng mga Davaoeños. Diba? Isa pa sa hinangaan ng netizens ang Davao River Esplanade Phase 1 Ecoland segment na talagang makikita mo ang kahabaan ng flood control, napakakapal ng simento, hindi tinipid, napakaganda. Talagang masasabi mong ang mga pondo para sa flood control ay talagang napunta dito, hindi kinurakot. Diba? Ang mga flood control projects sa Davao, Mindanao ay isang typical na flood control project sa Davao City. Makapal, matibay, mahusay ang pagkakagawa.
Iyong parteng itaas ay ginawang esplanade na pwedeng gawing pasyalan, lakaran, pahingahan, walk away na maaari kayong maglakad at mamasyal na mag-asawa. Hindi pa yan. Meron pa, mismong city. Pakita ko sa inyo. Flood control project ni Kong Pulong. Ito. Sinungaling daw eh. Hindi sinungaling. Ito, balita na i-vlog pa. Napakaganda. At malinis, walang basura. Kaya ikaw atras, huwag kang banat ng banat. Nakakahiya ka. Flood control project ni Kong Pulong Duterte sa Davao. Ito, sampal ito sa'yo. Andito tayo ngayon sa may Barangay 22 Dasi. Ito ay situated, no? Or sakop ito sa Poblacion District. And District 1 naman para kay Pulong Duterte o Paulo Duterte. Sa mga nagtatanong ho dyan kung kamusta. Marami dyan sa inyo panigurado ang curious ngayon, no? Kung totoo nga pala itong si Paulo Duterte, si Congressman, no? Si Kong Pulong. Pakita mo, idol. Talagang tunay ba na meron siya mga flood control projects or baka mga ano lang, no? Mga those projects. Ito na ho yung kasagutan. Kumbaga isa lang to sa mga napakaraming mga flood control projects namin dito sa Davao City sa District 1. Oo nga, District 1 Kaalam just in case marami dyan mga Tagaluzon, Visayas, in some part of Mindanao na di panapot ang Davao or walang masyadong kabisado sa Davao City. Pakita na natin, City, kuya. Yung flood control project dito na area. Kanal lang talaga to, no? Kung tutuusin, it's a kanal. Siyempre, alam naman yung Canal Creek. Ano talaga yan, daanan, no? Daluyan ng tubig. Pero in fairness, malinis walang mga basura. Ayan, no, malawak. Hindi tinipid. Maayos. Karagatan. Siyempre, di ba, water always finds its level. So talagang meron talaga silang daanan. Meron na silang pathway. Meron na talaga silang parang sketch, no? So, yun yung way nila papuntang karagatan. So itong lugar na to, kanal talaga to siya, no? Like ayan ang mga flood control ng Davao. Yung sa inyo ba sa Manila, di ba umaapaw dyan? Hindi nyo maayos-ayos kung hindi pa si Yorme makialam, hindi pa si Yorme magsalita, wala kayong kakilos-kilos. Puro kayo bintang, puro kayo tira sa mga Duterte. Wala na kayong mga ibang binanatan, puro Duterte, puro Duterte. Maghintay kayo sa 2028. Yung rest back, yung pagkapanalo ni Bibi Sara, abangan nyo. Puro kayo ang gagaling nyo. Pero yung mga baho nyo dyan, unti-unti nyo na pinagtatakpan. Pinagtulungan nyo nga si Yorme. Nagpatinag ba si Yorme sa hindi? Kayo ngayon nag-iiyakan. Bakit kayo tumatahimik? Hindi nyo kaya ang leon ng Maynila, no? Hindi nyo kaya. Di ba? Sabi siguro ng Diyos, bigyan na natin leksyon nito si Marcos dahil nagbulag-bulagan. Bulag-bulagan talaga. Bigyan na natin ng leksyon. Paulanin natin ang todo at para maprubahan yung pinagyabang niya na 5,500 flood control projects. Bumaha ng todo. So, doon niya na-realize, wala naman palang flood control. Opo. So, sinong may kagagawan? Siya kasi, hindi niya pinag-aralan yung pinirmahan niya na budget na pagka-pirma niya doon, maging General Appropriations Act na yun, mali-release yung mga pera na yan at nilustay ng mga kontraktor. Ayan na. Of course, these contractors, ang usap-usapan dyan, karamihan dyan, nagbibigay na ng advance doon sa mga tao na may responsibilidad na mag-insert ng mga pondo. Huli! So, nakakatakot itong nangyayari ngayon sa ating bansa. In 3 years' time, 1.2 trillion. In 15 years, total of 1.9 trillion, MJ. Nagaling yan kay Ping Lacson. Kakampi ni Marcos yan si Ping Lacson, di ba? Ano po itong naririnig na pag nalalahat kasi sir, pag sinabing congressman, equals flood control, equals corruption. Ano ba sa iyong stock knowledge, sir, yung galawan dyan sa flood control at bakit nagagamit yung issue na yan para gatasan yung pondo ng bayan? Well, malaking diferensya nung panahon namin at ngayon. Yan. You know, in fact, Senator Ping Lacson said it in a way of comparison. Ang sinabi ni Senator Ping Lacson ay for the last 15 years na
I think 15 years before this issue, ang nagasto na pera sa flood control ay 1.9 trillion, no? At doon sa 15 years na yan, sa 3 taon magmula ng 2023 up to 2025, ang nagastos ay 1.2 trillion. So, kung i-minus mo yung 1.2 trillion sa 1.9 trillion, mukhang 1.2 trillion sa 3 taon lamang. So, talagang nakakatakot na MJ ang paglusay ng pera ng bayan. At Oo, yun totoo. Bakit? Ito nga si Mayor ng Quezon City, nagsalita na rin Ibinulgar ang kahina-hinalang flood control project ng DPWH. Sa kamay nilaan na ho ito At para lang mapagtakpan, yung iba, sabi rito, nagbayad na raw ng mga vlogger. Yung kita nyo? Maanomalya talaga, di ba? Nagbayad na raw ng mga vlogger para, mamaya, meron kasing isang vlogger na naglabas, ito isang expose, matinding pasabog ito. Matinding expose ito. Dahil daw itong mapapangalan ng mga mama na ito, nagbabayad sa mga vlogger para, mamaya alamin natin yan ito sa Maynila, Quezon City, pati si Mayor Belmonte, si Mayor Joy, ibinulgar na. Kasama ito si Mayor Joy dito sa Mayor in Good Governance na binuo ng mga mayor, na magaling na mayor para isiwalat ang mga pandudorobo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kahit wala yung mga tongresista na yan kayang makapagpaayos, kayang makapagpagawa ng mga mayor. Kayang magtrabaho ng maayos. Dagdag korupsyon lang yan, mga congressman na yan. Dapat dyan, House Bill, batas, nagpapasa ng batas ang trabaho. Hindi pangungontrata sa gobyerno. Huwag mo lahatin, kuya. Hindi naman nila lahat. Oo. Bakit ba kasi naghingi-hingi kayo ng pondo? Para saan? Sige nga, magpa-propose kayo. Pwede naman gawin ng mayor yan Tama. Kayang gawin ng mayor yan. Kung ano yung ginagawa nyo, nagre-refer kayo ng mga trabaho, ng mga project sa DPWH, kayang-kaya ng mayor yan. Saglit lang yan sa mayor. Kayo, ang problema kasi doon sa ilan, na makakapal ang peslakbu, makakapal ang pekslakbu, ginagawa, may sabwatan na nangyayari. Di ba? May nagbulgar na rin yan, si Mayor Magalong. Pinangunahan, ni Mayor Magalong, pati si Senator Ping Lacson, nagsalita na rin. Sinabi na rin yan ni Senador Marcoleta. Totoo! Ito, alamin natin yung kwento rito. Umalma si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa umano'y anomalya sa flood control projects ng DPWH. Git niya kapansin-pansin ang magkakaparehong pondo ng ilang proyekto kahit magkakaiba ang lokasyon. Mali na umanong indikasyon ng katiwalian. Si Sheena Torno magbabalita. Uli, Sulgar ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na 7 sa 15 kontratistang pinangalanan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang may proyekto sa lungsod. Kasama na rito ang Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Constructor and Development Corporation, St. Timothy Construction Company at iba pa. Lumabas ito matapos ang inspeksyon ng Quezon City Local Government Unit na isinagawa batay sa reklamo ng mga residente at sa isumbong mo sa Pangulo website. Halimbawa ditong flood mitigation rehab sa San Juan River na may 66 phases na nagkakahalaga ng 145 million pesos na ang contractor ay ang YTR General Constructor and Construction Supply Incorporated at isa pang 63-phase project na nagkakahalaga naman ng 47 million pesos na ang contractor ay ang St. Timothy Construction. Pero giit ng alkalde, hindi matukoy eksaktong lokasyon ng ilan sa mga proyektong ito at 23 pa sa kanila ang may maling mapa ayon mismo sa Quezon City Engineering Department. There are anomalous projects. Also, the fact that it's quite suspect for me that we have all these policies in place that require you to coordinate if you really want the project to be successful. Sa mas malawak na inspeksyon, natuklasan ng Quezon City Government na 252 flood control projects ang isinagawa ng walang koordinasyon sa lungsod. Sa kabuuan, nasa 254 na proyekto ang natukoy na abot sa 14 billion pesos ang halaga. Ngunit 2 lamang ang binigyan ng certificate to coordinate. Yan ang kinakagalit din ng ibang mayor. Hindi sila nakikipag-coordinate
kung saan-saan nakalatag itong mga flood control na ito, kung saan location. Lumalabas dalawang coordination lang ang ginawa ng mga, individual na ito. 14 billion? Wow. Easy money. Easy money. Kaya magaling ang ngayon ang ginagawa ng mga mayor. Oo, tama. Buwagin nyo na yung Congress na yan. Kayang-kaya nyo naman yun. Diba? Sino magpapasa ng batas? Bakit? Hindi ba kaya magpasa ng batas ng mga senador? Kaya rin. Oo. Kaya nakakagulat na lang, ang lalaki ng pondo na kukuha ng mga ito, wala naman. Ghost project. Nak ng tipaklong, sabi ni Aling Ledesma. Proyekto na walang COC ang Matalahib Creek, Mariblo Creek at Santa Cruz Pumping Station na pinatitigil na ng Quezon City Government. Sa inspeksyon ng lungsod, 43 ang natapos na proyekto. 45 naman dito ang ongoing at 5 ang idineklarang tapos na pero hindi pa pala nakumpleto. Agoy, ayun lang. Ang bilis, no? Ang bilis nilang kumikbak. Oo, kwarta kailangan ibulsa ng ibulsa. Ikinababahala ni Belmonte ang mga proyektong may magkaparehong halaga ng pondo kahit magkaiba ang lugar at kontraktor. I have actually reached out to Secretary Bonoan with all honesty many times and he has not agreed to see me. Bilyon ang nasasayang na pera ng bayan dito at tingin ko kapag tunay na may commitment, layunin ang mga government officials na resolbahan ang problema ng baha ay mas maliit pa na halaga sana ang ginastos natin na resolba na natin yan. Sa ngayon, pinag-aaralan na Secretary, ano na nangyari? Oo, kailan ka ba bababa? Kailan ka ba bababa sa pwesto? Ang dami na naiinis sa'yo. Bakit hindi mo kumita na ba? Sabi ni Aling Ledesma. O kikitain pa lang. Oo, mga kasama, ito yung nakakabuwisit ng mga tagpo, no? Tama yung sinabi ni Mayor Belmonte na kahit maliit na halaga, hindi masasayang kung meron kang kagustuhan na maayos ang isang lugar o isang... Ang problema kasi, magkano? Puro magkano kasi ang nasa utak. Hindi kikilos ang proyekto kung walang mga kontratista na mga kasabwat itong mga durobong kongresista. Ang laki, no? Easy money talaga sa kanila. Kaya nga maraming mema sa sa social media Papasalamat sila kasi na-hire sila ng DPWH. Nag-resign yung iba at kapapasok lang sa DPWH. Aba. Dito sa DPWH, makakapagpagawa ka ng milyon-milyong halaga ng bahay mo. Dahil ang korupsyon dito, bilyunan Diba? Yung kakilala ko nga nangungontrata sila doon sa Batangas. Yung kinukontratahan nila na may hawak, maiimbestigahan din. May imbestigahan. Mantakin nyo, nakipagkwentuhan ako sa kanya. 600 meters na kalsada. Ang halaga, 15 million. Wow. Pero ang makukuha lang daw nila doon ay 3.5. Easy money na naman sa mga congressman. Eto. Ano itong lumalabas na... ibubulgar. Panoorin natin. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Ayan, sasabihin ko na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Makagago, at iba pang mga tao. Nasa flip top yung iba vlogger, yung iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to kahit ikapahamak ko pa to kasi wala na rin Ipapahamak na rin ako ng isang to dahil bayaran na rin siya. Sa bagay, malaki mag-offer rin tao yun yung kaban ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap. Nako, ayun na. Meron na nagsalita. Meron na naglabas, nag-expose. Sino ba talaga ang may problema dito? May nagtanong dito, isang AI. Kahit AI to, parang may kahulugan na binabanggit dito nakakagulat. Kung ikaw ay nagtatanong, ito ang sagot siguro. Sa Pilipinas, kundi ang inyong kasakimang magpinsan.
Kung may dangal pa kayong natitira, magbitiw na kayo. Mga punyeta! Hay nako. Oh, yan yung mga AI. Kaya minsan delikado rin ang AI na yan. Pero ang nagpapahirap, ang tanong, kayo ang huhusga dyan. Andyan lang yung comment section. Kayo ang bahala, kung ano yung pananaw nyo doon sa slide na yun. Sa tingin nyo ba, tama ba yung sinabi nung nag-post ng AI na yun? Sino ang may problema? Naku, ito interim release ang pag-uusap dito. Maganda ito. Robin, positibo na mabibigyan ng interim. Oo, positibo ang pag-iisip ni Senador Robin na mabibigyan ng interim release. Itong si Tatay Digong. Ipasok mo! Positibo ang isang kaalyadong senador ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapagbibigyan ng interim release request nito. Pupunta rin ito sa The Hague para magbigay ng suporta. Si MJ Mondihar sa balita. Kumpiyansa si Senator Robin Padilla na pagbibigyan ng ICC ang hiling na interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ito ay aprobahan, ilalagay sa house arrest ang dating presidente upang mas mabantayan ng kanyang pamilya ang kalusugan nito. Hinihingi natin yung interim release. Inaasahan ko talaga yon. Kasi kasama naman yun nung binasahan si FPRRT, sinabi yun nung judge na meron talagang interim release. Ayon sa legal team, may bansang handa mag-host kay Duterte sakaling payagan ng kahilingan. Malaki na raw ang ipinayat ng dating Pangulo sa loob ng ICC detention facility dahil sa kawalan ng ganang kumain. Sa Pilipinas, kanin at malasang mga ulam ang pagkain araw-araw. Habang sa Netherlands, karaniwang tinapay na may keso ang almusal at tanghalian. Habang patatas, gulay at karne naman ang hapunan. Kadalasan ring matabang ang Dutch cuisine. Ako, hoping. Kasi ilang buwan na, 5 buwan na doon si Tatay Digong. Dadalo si Senator Padilla sa mga pagtitipon sa The Hague sa linggo ng confirmation hearing ni Duterte sa Setyembre. Kahit na binabati ko siya 24 hours, okay lang. Ako naman, good job, talagang Senator. naniniwala ako na si Digong, Tatay Digong, ang isa sa masasabi kong pinakamagaling na Pangulo ng Totoo yan! Pilipinas. Hindi Padilla, daman ng sambay na ng pagbabagong iniwan ng dating Pangulo. Kaya hindi na nakapagtataka na milyong-milyong Pinoy sa amang panig ng mundo ang sumusuporta dito. Kahit na sinasabi na ako ay puta niya, ako ay paso niya, wala po kayong magagawa. Talagang sabihin nyo na kung ano yung gusto nyo sabihin. Good Pero job. ako po'y naniniwala talaga na nakaramdam ang taong bayan ng pagbabago. Totoo naman. Sa huli ay nagbigay naman ng mensahe si Senator Padilla sa mga kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang linggo na lang bago ang kanyang confirmation of charges hearing ngayong buwan ng Setyembre. September 23, Yun yung unang confirmation of charges pero sana hindi na umabot dun. Sana ilabas na interim release para hindi na paabutin pa dun sa confirmation of charges. At mayroong mga schedule na pagtitipon, kung mababasa nyo kung napanood nyo kanina, at sana magbigay pa silang information doon sa mga group, sa mga madaming group ng Duterte Group, Maiso Group. Meron silang mga post doon na yung schedule ng mga pwedeng dumalo, pwedeng pumunta, pwedeng makaisa. Di ba? Para maraming nakakaalam. Gobyerno nagbulag-bulagan sa flood control. Bakit kaya? Ayaw nilang Pero tuloy natin doon yung kay Senador. At doon naman po sa mga kababayan natin na hindi man kayo Tatay Digong, isa lang po ang paalala ko. Yan. Hindi man tayo parehas ng kulay, isa lang ang totoo. Isang Pilipino ang nakakulong sa banyagang bansa. Kita nyo. Nakakagalit. Di ba? Si Tatay Digong pa. Naging presidente pa ng Pilipinas. Itong nakakagalit pa ng husto. Bakit walang aksyon itong nakaupo? Sa bagay, siya nga ang nagsalita na noong nakaraan, di ba? Hintayin na lang natin, ilang buwan na lang, ilang taon na lang. So, almost 2.5 years na lang, matatapos na ang termino mo, sana hindi mangyari sa'yo yung ginawa mo kay Tatay Digong. Dahil pag nagkataon, si BP Sara ang maging Pangulo, baka, di natin masabi, baka, manunood na lang tayo sa mga balita. Baka, makinig na lang tayo. Abangan na lang natin yung wait, there's more. Bulag-bulagan kayo sa flood control issue di ba? Ano yung pagsisiwalat nyo? Ano ba yan? Para ipahiya ang mga kaalyado mo? O para lang talagang mawindang ang mga sambayan ng Pilipino? At kung may pagkakataong mga lampag, maibaba ang gustong ibaba? Ganun ba yon? Hindi pwede.
Ito sa ngayon talagang, di ba may umamin nga ghost project. So talagang sa tingin ko malala ngayon. But it's not only flood control. Sabi ko nga, systemic ito. We're talking infrastructure projects ng gobyerno. And flood control is just one of them. Yun lang, sa ngayon, nakita natin na lumalala ang mga pagbabaha, walang solusyon. Very clear kung makita natin yung sa embankments, kung walang mga kabilya, tignan natin, did the DPWH make a project na walang kabilya, yung ilalagay dyan sa side ng river? Pag ganon, ibig sabihin at the very least, negligent ang DPWH for having a faulty design. Pero yung mas malala, kung yung sa disenyo, kasama sa konkreto, yung mga kabilya, at yung contractor, pag implement nito, hindi niya nilagyan ng kabilya. Yun lang. Yan yung tinatawag nating meron talagang conspiracy dahil sa report ng DPWH ilalagay nila completed. Kita nyo? Ang galing din ito ni Atty. JV. Actually, senador ko rin to Oo, nadaya lang ito. Kaya wag nyo itong kakalimutan sa 2028. Kung ano yung kaalyado at sino kaalyado ni Tatay Digong, ni Bibi Sara, ito ho sila. May boses din. Okay, hanggang sa muli Kung umabot ka sa video nung ito, hanggang sa muli Like and share. Bye-bye.